Salamat sa pagkakataon, mga kapatid, na ako po inyong napiling imbitahan sa mahalagang okasyon ngayong araw na ito. So, ngayon po ay mag-aaral tayo. Napakaganda niyo yung napiling paksa. Find us faithful. Ayan. Saan ba nanggaling yung salitang faithful? Sa faith, pananampalataya. Hindi lang pala basta pananampalataya. Kailangan ay tapat na pananampalataya. Sa binasa po kanina ng ating kapatid, sa Lucas 18:8, ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Yan ang malaking tanong. Kaya napapanahon ninyong team, find us faithful. Saan ba tayo faithful, mga kapatid? Kasi pagka hindi na itama yung pagiging faithful, pwede rin tayong sumimplang. Kanino ba tayo maging faithful, mga kapatid? Sa talata ay malinaw na sinasabi po dito, pagdating ng Panginoon, hindi niya tatanungin anong relihiyon mo. Ano ba ang nagawa mo? Ano ba karami ang napabautismohan mo? Gaano karami yung crusade mo? Gaano ka kagaling sa Biblia? Ang tanong ay makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Yung pananampalataya dyan, understood yung pagiging tapat na mananampalataya. Kaya yung salitang ito ay tama sa bawat isa sa atin. Ano po? Masumpungan nawa tayong tapat na mananampalataya. Kaya, natuwa din ako dun sa tanong ni Ma'am kanina. Ano pa pagka may sakit daw? Pagka isang taong dehydrated, Sa physical, mga kapatid, sa kalusugan, pagka ang isang tao ay may nararamdamang hindi na tama at hindi na normal, meron siyang kakaibang nararamdaman sa kanyang katawan, ano po ang dapat gawin? Gamot. Check up muna bago gamot. Baka iba. I-check up muna ano ang kanyang sakit at lalapatan ng tamang lunas. So, sa ating pananampalataya ngayon, mga kapatid, tayo ang nakakalam sa ating pong pananampalataya. Tayo ang nakakalam kung ano tayo, tapat o minsan lang nagiging tapat. Alam niyo yung salitang tapat, kahit pabalik-balik rin mo, tapat. Sayang lang, hindi ko pala nailagay dyan, isulat niyo yung tapat. Pag-cross nyo, basta ganyan, tapat. Pagpaganyang, tapat din. Pagpaganyang, tapat. Ganda ng pagkasalita. Talama talagang pagkasalin. Tapat. Magtapatan tayo ngayon, mga kapatid. Magtapatan tayo. Kaya, kumustahin natin ang ating pananampalataya. It's time to examine your Christian lives, your Christian walk. Meron pong 7 signs of a healthy faith life. 7 signs of a healthy faith life. Tingnan natin, papasahog tayo dito o titingnan po natin kung ano yon at kailangan po natin yon. Actually, marami ito pero ginawa ko na lang 7 at this ay perfect number. Okay, magsimula ho tayo. Number 1, ang sabi ho dito, your faith is based on a relationship with God, not religious obligations. Tama? Ang atin daw pananampalataya ay dapat nakabase sa ating relasyon o ugnayan
sa Diyos. Bakit? Saan ba nakamasi ang ating pananampalataya? Sa leader? Sa elder? Sa layman? Sa diakono? Sa IY leader? Sa presidente? Ba't tayo narito, mga kapatid? Kung tayo ay nandito ngayon at hindi ang ating pong dahilan ng pagpunta rito, hindi dahil sa Panginoon, ay magandang mensahe ito sa atin para maituwid ho natin. Alam niyo, marami po talagang pananampalataya na hindi talaga sa Diyos nakasalig. Kaya nga lagi ko nababanggit, hindi kay Kristo, kundi kay Christopher. Lalo yung mga kabataang babae. Pumunta sa simbahan, hindi dahil kay Kristo. Ay, ano pala? Kay Christopher pala. Gwapo niya. Nag-i-invite doon. Maganda lalaki. Hindi sa Panginoon. Magpapabautismo, kaya kung kayo na sa lesson, kung meron pong prosperity gospel, meron din pong mga relihiyon na pagka ang Bible studyhan ay magandang babae ang ipapadalang ministro at magtuturo ay magandang lalaki. Binabagay nila. Sumibahid, hindi na lahat talaga. Tinatapat yan. Pagka magandang lalaki, babae din ang isasama. Kaya kung may prosperity gospel, meron din pong may mga Bisaya dito Hindi kaluwasan, kundi kalawasan. Alam niyo ibig sabihin nun? Sino mga Bisaya? Wadang daghana di ay. Pastilan. Sa mga Tagalog, pag sinabing kaluwasan, kaligtasan yon. Pag sinabing kalawasan, pita ng katawan or laman. Ayan, marami ang nahuhulog dyan. So, pagka minsan hindi rin kay Kristo, sabi nga natin, hindi dahil kay Kristo, kundi kay Christopher. Pagka minsan naman, yung mga lalaki naman, hindi dahil kay Jesus, kundi kanino po? Kay Jesus. Si Jesus pala, maganda si Jesus. Hindi si Jesus ang dahilan. So, sabi po dyan, dapat nakabase ang ating relasyon. Ito ay relasyon natin sa ating Panginoon. Hindi isang religious obligation. Pag sinabing obligasyon ay compulsory. Kailangan mo talaga. Wala kang magagawa. Gawin mo. Obligasyon mo yun Susunod tayo sa ating Panginoon dahil gusto natin. Hindi dahil sa inisip natin, ito'y obligasyon. Alam nyo, marami ang nagkakamali ngayon. Na kaya tayo nagiging tapat sa alituntunin sa church, perfect lagi sa pagsimba. Kanina natuwa ako talagang ang paraan. Maganda pala yung ganyang paraan, na pagbibigay ng tithes and offerings ay talagang pinupuntahan. Magandang tingnan. Hindi dahil sa tapat tayo sa pagbibigay sa Panginoon, hindi tayo kumakain ng baboy, nagiging maingat tayo sa pagsunod sa mga kautusan para maligtas. Yan po ang marami na akala ng ilan. Sa mga probinsya, yan ang kagisnan ko. Lalo yung mga matagal ng mga mananampalataya. Ganon. Pero ngayon itinutuwid ho tayo na mas tama na isipan po natin. Kaya natin ginagawa yung mga bagay nito dahil mahal natin ang Diyos na nagligtas sa atin. Kasi niligtas, tapos na yung salvation Meron tayong nasa pangalawang bahagi ng salvation na tayo po ay nasa sanctification process. Iniingatan na lang natin yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya yung ginagawa natin ay bunga dapat ng ating pag-ibig sa Diyos. Yan ho ang maliwanag po diyan, mga kapatid. Kaya sabi po sa Hebreo 10:22, tayo'y magsilapit na may tapat na puso
sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Ang ating pananampalataya ay para bagang isang tali o lubid na nakaugnay sa ating Diyos. Hindi lang ito basta pananampalataya, kundi tapat na pananampalataya, mga kapatid. Ang ating relasyon sa ating Panginoon, dapat ito ay continuous. Meron pong meron pong mga load na unlimited. Pero pag na lubat ng cellphone mo, load, madidisconnect. Pero sa Panginoon, wala. Malulubat din tayo kapag hindi tayo maging tapat. Kaya nga, ang sabi kanina ng tanong, anong gagawin? Kailangan lang po lagi po tayong present sa mga pagpupulong. Kasi po na-revive, na-recharge ang ating pong pananampalataya. Mahalaga po yung pagdalo, mga kapatid. Number 2, your sense of security and significance is centered on Christ, not on others or your accomplishments. Yung pong ating paglilingkod, sabi nga natin kanina, ay Christ-centered. Hindi po nakasalig sa kung kanino. At hindi po natin pagbasihan kung ano yung ating mga nagawa. Ako, sigurado akong ligtas. Marami akong mga napatayong napabautismuhan. Marami akong na-donate. Marami akong nagawa sa church. Matagal akong naging leader. Hindi po naka-base po doon, mga kapatid. Nakita niyo yung magnanakaw? Pinangakuan ng Panginoon, tsak, makakasama siya sa paraiso. Ano bang nagawa ng magnanakaw? Di nagnakaw. Pero nanampalataya siya, tiningnan ng Panginoon ang kanyang puso. Kasi nagkaroon siya ng sa huling pagkakataon, nagkaroon siya ng chance para tanggapin ang ating Panginoon. May mga pilosopong nagtatanong, hindi na ba kailangan maligtas hindi na kailangan magbautismuhan para maligtas. Hindi na may magnanakaw. May mga na-encounter akong tanong na ganyan Tatanong muna yan. Pain muna ng tanong. Brother Johnson, kailangan ba talagang ang bautismo para maligtas? Oo. Ba't magnanakaw? Sabi ganun. Sagutin ko na lang di, magpapako ka muna. Kasi yung magnanakaw, kung hindi yun napako, sigurado mapapabautismo yun. Siya, hindi naman nakapako. Pwede na niya wala. Pwede na. Payagan na kita. Magpapako ka na lang din. Ang kinitingnan natin dito at tinignan ng Panginoon ay yung katapatan at pananampalataya nung magnanakaw na yun. Kaya nagkaroon po siya po ng ng pag-asa sa kaligtasan. Hindi po natin kailangang tingnan kung ano ang ating nagawa. Kung diyan ang titingnan natin, makikipag-contest na rin ako sa dami po ng aking nagawa. Biro mo minsan pupunta kami pagkalayo-layo. Madaling araw, aalis, uuwi. Halos madaling araw na kayo rin makarating. Tapos minsan, siyempre, pag napuntahan mo, maliit lang na church, nakakahiya naman manghingi ng pangkrudo. Amin na rin. Sakripisyo. Tapos yung mga crusade. Kung i-contest ng mga kapatid, mahirap. Mahirap. Pero hindi yung tinitingnan ng Panginoon. Ang sabi ng Apostol Pablo sa unang Tesalonica 2:4 at sabi sa verse 4, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo. Gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumubok sa aming mga puso.
Ano ang ibig sabihin ni Pablo dito? Dapat ang ating paglilingkod ay hindi para makapagbigay lugod sa mga tao. Hindi ko tuwan-tuwa na sa iyo yung nakikinig sa sermon, talagang blessed na blessed, ay sigurado na nga yung preacher at ligtas. No? Marami tayong nagawa, hindi rin po yun ang basihan dahil po meron din mga gumagawa niyan. Verse 5, sapagkat hindi kami nasusumpungang nagsisigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw. Gaya ng nalalaman ninyo, ninang balabal man ng kasakiman, saksi ang Diyos. Verse 6, ni nagsisihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga iba man, nang maaring magsigamit kami ng kapamahalaan gaya ng apostol ni Kristo. So, totoo mga kapatid na kung mayroong politika sa labas, pagkaminsan ay may nangyayari din sa mga lingkod ng Diyos. Pero sabi nga ni Apostol Pablo, dapat ay lahat ng bagay ay masumpungan sa atin ng ating sentro ay ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kung ang sentro ay ang Panginoon sa ating mga buhay, lahat tayong aakayin sa tama. Sigurado po yan, mga kapatid. Kaya may mga tao na kapag hindi na-appreciate, hindi mo napasalamatan ang kanyang nagawa, masama ang loob. Pambihira yung napuntahan naming church, sabi ganon. Di man lang kami na-appreciate. May mga ganyan. May mga kapatid na pag hindi nakamayan, ay hindi nababalik. Ako pa man niya nag-donate ng bulaklak. Di man lang na-announce. May ganun po ba mga kapatid? Siguro dito wala. Sana wala. Hayaan mo na sa iba. Nababanggit ko lang ito sapagkat may mga ganong mentalidad ang na mga tao. Ano po? So, kailangan ay ang ating katapatan laging sa Panginoon. Christ-centered. Number 3, your faith in God is strengthened as you walk through life's troubles, trials, and painful experiences, not weakened or destroyed. Sa mga nanonood sa atin, na sa ibang bansa, ang dami ko na pong natatanggap na mga messages. 3 na yung account ko, mapupuno na naman yung pangatlo. Puro puno na ng friends eh. Dami pong mga nagpre-prayer request, may mga problema, may mga sakit, at lahat tayo, pwedeng may mga nararamdaman tayo, tayo lang nakakalam, at meron yung iba hindi nagsasabi kung ano ang kanyang problema. Masasabi ko lang, ano man ang inyong nararamdaman, kapatid, kaibigan, naranasan din niya ng Panginoon. Higit pa nga yung kanyang naranasan eh. Eh bakit nga ba ang Panginoon pwede naman niyang tubusin ang tao na hindi siya maghihirap? Eh bakit mas pinili pa, ayon sa prophecy, na maghihirap ang Panginoon para matubos ang tao? Pwede namang hindi ah. Di ba? Pwede namang hindi. Alam nyo, siguro kung ang Panginoon ay tinubos tayo na walang kahirap-hirap, mas marami ang magrereklamo. Pero dahil sa Panginoon mismo na matagapagligtas, ay naghirap, wala tayong dapat ipagreklamo sapagkat siya nga na tagapagligtas ay sinubok, tinukso, naghirap at namatay sa isang masaklap na kamatayan. Kung pagkaaralan natin mga kapatid, ang kamatayan ng mga tagasunod ng Panginoon, yung mga alagad, ay grabe ang kanila pong naranasan. Kaya nga si Apostol Pedro na nagsulat ng ganito,
mga minamahal, huwag kayong mangagtakas tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Bakit sinabi ni Pedro ito? Kaya nung mamatay si Apostol Pedro ay hindi siya nagpapako ng parang pagkapako ng Panginoon. Laging nababanggit ito ng mga preacher. Paano ipinako si Pedro? Patiwarik. Sobrang na-appreciate na Apostol Pedro ang kamatayan ng Panginoon. Tayo na-appreciate ba natin, mga kapatid, ang kamatayan ng ating Panginoon? Napakaraming mga Kristiyano, dami reklamo. Meron nga po akong kapitbahay, hindi ko sabihin kung saan. Baka mo, kilala niyo pa eh. Abay, sinat lang ng anak, mahirapan ka nang padaluhin uli. Sinipon-sipon lang yung anak, ay ba't niya yung kapitbahay namin, lasinggoy. Yung anak hindi naman nagkakasakit. Ay sinisisi ang Panginoon. Maliit lamang na pagsubok ay kine-question na natin ang Panginoon. Ay siya nga na tagapagligtas ay naghirap, dumanas ng mga pagsubok. Wala tayong karapatan na questionin. Manapang sabi ni Apostol Pedro ay ano po? Huwag tayong magtataka tungkol sa mga mahigpit na mga pagsubok na yan na dumarating sa akin na parang hindi pangkaraniwang bagay. Nakaranas na kayo ng ganong pagsubok? Bakit sa akin pa nangyari ito? Di ba? May mga napapanood tayo. Merong kabataang kagagraduate ng pastor, nasagasaan, patay. Ano kayang damdamin ng magulang? Meron pang mga manggagawa tayo na aksidente sa motor, patay din. Hindi natin alam kung sino susunod. Itong mga bagay na ito ay pinapalakas tayo ng Apostol Pedro. Huwag tayong manglulupay-pay malapa sa verse 13, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Sino yung gusto ditong manampalataya hanggang pagdating ng Panginoon? Walang kahirap-hirap. Pakitas ng kamay. Yung hindi talaga nahirapan. Ay, ayun nyo naman pala, di maganda. Siguro gustong naghihirap. Praise God. Kasi sabi nito, pagka mayroong ganon, magpasalamat. Kaya nga mayroong kanta na, Salamat o Diyos sa pagsubok sa buhay ko. Di ba? Mamaya ko natapusin. Walang accompaniment. Pinapasalamatan yung mga pagsubok na yan. Sapagkat tayo po daw ay dapat magagalak sapagkat tayo ay naging karamay sa hirap ni Kristo. Upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay magagalak kayo ng malabis na galak. Di ba? Sa langit, ang sabi ng aklat ng Apokalipsis, aawit tayo ng awit ng pagtatagumpay base sa ating karanasan. Ay biro mo anong aawitin mo doon kung puro sarap na lang naranasan mo dito, wala mang kahirap-hirap. Ano bang ibig sabihin ng salitang pagtatagumpay? Meron kang dinaanan. Meron kang pinagdaanan. Meron kong mga pagsubok na pinagtagumpayan. Yun, mahalaga po yan mga kapatid. Dapat mananatili po ang ating katapatan sa ating Panginoon. Number 4, your service to others flows out of genuine love and concern for them, not from compulsion or a need to be recognized. You offer your service as a joy and a pleasure and not an obligation or
a heavy burden. Minsan, ewan ko kung naranasan nyo na to. Naranasan nyo na ba mga kapatid, minsan, nauubos na inyong maghapon, di lang isang araw, 2 araw, di na kayo makapagtrabaho dahil meron kayong tinutulungan? Naranasan nyo na yon? Ang sarap ng ganun. Pero kung habang naglilingkod ka at mayroon ka tinutulungan, nisip, naku, sayang maghapon ko 500 din yun. 600 yun. Pag nararanasan natin yun mga kapatid, at tayo hindi nagre-reklamo, praise God, naroon sa atin yung katapatan na gusto ng Diyos. Sapagkat hindi tayo nabubuhay dito sa mundong ito sa ating mga sarili, kundi para tumulong at makipagkapwa. Hindi lang sa pasariling pamilya, kundi sa pamilya din ng iba. Kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay na ito, na hindi ka nang hihinayang, praise God, at matutuwa sa atin ang ating Panginoon. Pero kung mayroong pangangailangan at tayo po ay nagdadahilan at wala tayong pakialam sa pangangailangan ng iba, baka hindi tayo masumpungang faithful. Alam nyo, kung bakit binanggit ng Panginoon ang may nagtanong sa kanya, Guro, alin ang dakilang utos sa kautusan? Ang sagot ng Panginoon ay ano po? 2 binanggit niya. Ibigin ang Diyos, ibigin ang kapwa. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Hindi po do pag-ibig sa Diyos, walang kapwa. Hindi naman puro kapwa, wala naman doon. Kaya may mga tao na, kayo na magsimba, wala naman akong ginagawang masama, marami naman akong tinutulungan, okay na yan. So saan siya nakatutok? Dito, wala ron. At meron din namang mga tao na doon na lang. Wala naman pakialam sa kapwa. Not from compulsion or a need to be recognized. Kaya nga, alam nyo, ang pinakamabigat minsan, hindi ko alam kung sa inyo ganun, pero ako nararamdaman ka, sa tuwing merong magme-message sa akin, Brother Johnson, ang aking pamangkin, ang aking anak nasa hospital, baka makahingi sa inyo ng tulong. Siyempre, akala man nila may sweldo kami. Hindi mo naman masisisi. Nakabarong, nakamirkana minsan. Akala maraming pera. Ay manghihingi ng tulong. Ang bigat, ang sakit kaya sa loob. Tapos makikita mo yung tulong, yung pang laging number 1 na kaabang sa program mo at nagsishare. Ang sakit nun, mga kapatid. Gusto mong tumulong, wala kang maitulong, di ba? Kaya ang lagi ko na lang ginagawa ay, Brad, sige, mag-post ka na lang, itag mo na lang ako, isi-share ko na lang. At meron din na din pong mga kapatid na nasa ibang bansa na nagpapadaan ng tulong sa akin. Tulad po nung namatay ang asawa niya sa cancer, nasa Subic, Zambales. Hinitid po namin doon. Nagko-crusade kami sa Tarlac. Kailangan namin, dahil binigay sa akin yung pera, kailangan namin puntahan doon. Si Richard ang pangalan nun. Kasama ko pa yung aking may bahay, sila Brother Leo at crew ng pag-aralan natin. Pinuntahan po namin doon. At natuwa din ako dahil sa meron din po siyang minention na tao na hindi nag-iingay. Kasamahan din namin. Sabi nung ni Brother Richard, si brother ganito ay malaki ang naitulong sa akin. Pero yung taong yun hindi maingay, hindi nagsasabi. Siya pala ay nakapakamatulungin. At marami akong napatunayan na marami akong napatunayan na siya po ay nagpapadala ng mga tulong sa mga nangangailangan. Yun ang gusto ng Panginoon. Tayong pakialam sa ating kapatid. Service, yan ang yung tinatawag na serbisyo or paglilingkod sa ating kapwa. Mahalaga po yan, mga kapatid. So itong mga binabanggit na ito
ay bahagi po ito ng ating pong pananampalataya. Hindi yung basta naging Adventist ka, ang papel na lang natin sa buhay ay sumimba, makinig, magbigay, tas uwi na. Pagka ganun po ang ating kaisipan, ibig sabihin dapat na ituturo talaga. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para umupo, pagka nanalangin, pikit, pagka kumanta, kanta din, pag amin, amin din, pagkatapos uwi na. Yun na. Hindi po yun ang ating duty, mga kapatid. Tayo po ay dinala at tinawag ng Panginoon para maglingkod sa ating kapwa. Yun ang pangalawang utos. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung ang kapwa na ating nakikita, hindi natin maibig, paano pa ang Diyos na hindi natin nakikita? Sabi ni Juan. Tama po ba, mga kapatid? Kaya nga, kahit na tumanda ang iglesyang ito, umabot pa ito ng ilang mga taon, kung hindi nasusumpungan ang mga bagay na ito sa bumubuo ng iglesia, medyo hindi matutuwa ang Panginoon. But praise God, sapagkat ako po ay naniniwala na tayo po ay naintindihan natin kung ano tayo sa harap ng Diyos. Sabi ng Efeso 6:6, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ganda, no, mga kapatid? Maglilingkod po tayo hindi dahil sa may gusto nating mapansin, kundi gagawin po natin ito mula sa puso. Mula sa ating mga puso at dahil sa ating pagmamahal Panginoon. Number 5, you can relate the real with a non-judgmental, non-legalistic attitude. Ayan. Sabi po sa Lucas 6:35, at huwag kayong mangagsihatol at hindi kayo hahatulan at huwag kayong mangagparusa at hindi kayo parurusahan. Mangagpalaya kayo at kayo'y palalayain. So, sa ating buhay bilang mananampalataya, mga kapatid, dapat po tayo ay hindi mapanghusga, kundi mapagmahal. Di ba mas maganda yon? Pag may nakita tayong kapatid na medyo nalilihis, ay hindi dapat husgahan at hindi sasabihin na hindi ka na maliligtas. Hindi natin dapat tinahatulan, manapa ay atin pong minamahal. Napakarami po, alam ko maraming makakarelate sa ating nanonood. Napakarami pong mga mananampalataya na tapat ngayon, pero sa simula ay wala rin sa ayos yung pananampalataya. Marami po akong mga narinig na testimony pagkatapos na bautismuhan ay talagang pinagdaanan nila kung paano po nila pagtatagumpayan ang mga bisyo, ang dati nilang hilig. But later on, naging successful din ang kanilang pananampalataya, naging mabuting mga leader ng iglesia. Huwag natin nahatulan ang ating kapwa. Kailangan po ay maging flexible. Marunong tayong magbalanse sa pakikipagkapwa sa ating panahon. Huwag tayong maging legalistic. Ano ang ibig sabihin ng legalistic? Legalista. Doon sa amin, church, dati, hindi ko nabanggitin kung saan,
Meron doong matanda na, patay na rin naman yun eh. Dati pong sundalo. Nag-aabang yon sa pinto ng church. Pag lumampas ng alas 8:30, lahat ng kakamayan niya, yari. Anong oras na? Hindi ka makapapasok sa langit. Maraming natiso doon, mga kapatid. Napakaligalista. May mga tao na talagang sobrang stricto sa kanyang inaalam na regulation sa loob ng church. Kaya todo kung humatol, wala na siyang pakialam kung meron ng nasasaktan. Nagpaka-stricto nga tayo, mga kapatid, pero nagdurugo naman yung puso ng mga kapatid na nagpupumilit maging matuwid. Maraming kahinaan. Pagkatapos pagdating pa sa mga leader sa loob ng iglesia, pahihirapan pa lalo. Alam nyo, may mga dumadaan sa struggle yung pong mga pinagdadaanan nila sa buhay na hindi makalakad ng matuwid dahil sa mga pagsubok. Dapat ang pagtayo sa pulpito at ang mga kapatid natin ay isang kapatid na marunong mag-alaga sa kanyang kapwa kapatid. Hindi tayo naniniwala sa mga doktrina ni Rick Warren. Pero meron siyang mga magagandang mga sinasabi, no, mga kapatid. Kung sakaling meron pong mga darating at makakadalo sa inyong iglesia hindi nyo kilala, ay wag niyong papayagan na umalis na hindi nyo natanong kung taga saan, anong relihiyon niya. At wag niyong kalimutang i-invite uli. Alam nyo, marami tayong mga kapatiran galing sa probinsya, matagal hindi nakakadalo, pagkatapos may nakitang church, dumalo. Subukan niyong wag kausapin, hayaan niyong umalis. Babalik kaya yon? Pero kung tanungin mo ang pangalan, kapatid, dito ka na ulit sa Sabado. Anong magaganda? Anong magiging resulta? Kung mayroong pinagdadaanan yun, sasabihin yun, sa wakas, para na siyang mayroong nasandalan. Alam niyo, ating mga kapatid, hindi natin alam, baka may pinagdadaanan. Napakaganda na tinatanong din po natin sila. Kinukumusta po natin. Ha? Marami kaming naging karanasan sa radyo pa lamang eh. Magpapakamatay na, accidentally na napihit yung radyo. Hindi natuloy yung pagpapakamatay. At meron din po akong mga ganong karanasan na natanggap testimony na gusto niya nang tapusin yung buhay niya, pero dahil sa pabalita na kanilang narinig, ay nabibigyan sila muli ng pag-asa. Dapat tayo po, mga kapatid, ay caring, di ba? Tayo nga'y tinatawag na caring church. Mapagmahal na iglesia. Hindi mapanghusgang iglesia. Ganun yung Panginoon. Number 6. You thrive in an atmosphere of learning where free thinking is encouraged. Sabi rito, questions and doubts are normal. Ano pang ibig sabihin? Dapat tayo po ay merong kaisipan at isang mentalidad ng meron tayong paglago sa ating kaalaman. At dapat ay matuto rin po tayong mag-adjust na pag merong taong makulit na nagtatanong, ang daming tanong sa pananampalataya sa iglesia, dapat hindi tayo maiirita. Dami naman tanong na to, tapos iiwasan mo na. Wala to eh. Sugo to na demonyo. Ito, pakawala to ng panirang damo to sa church eh. Dapat ay alam nyo, dati ako ay
Maiksi ang aking pisi, ang aking lubid, kumbaga. Maiksi ang aking pasensya. Pero dahil sa akin naging karanasan sa evangelism, kahit na sa mga debate, doon ako natutong humaba ang aking, bahala ka kung ano sabihin mo yan. Kaya kahit na anong kulit ng na-experience namin, na-encounter namin sa question answer, babalik ta rin ko na lang . Ayaw mo sa tanong ko, hindi ikaw na lang sumagot para walang problema. Ayaw mo sasagot ko. Siyempre magtatanong, hindi ako kontento. Pakisagot na lang. Yung tanong mo, ako na lang sasang-ayon sa'yo. May mga ganun tao . So dapat maging, na magiging flexible po tayo, mga kapatid. Dapat ay merong pagsisikap na pag-aralan ang salita ng Diyos. Yung mga kabataan, hello mga kapatid, asan yung mga kabataan natin? Maraming kabataan dito nung araw . Pero yung mga kabataan, yung mga kabataan, dapat ay magsimula na tayo na hindi puro Bible game, hindi puro Bible drill, na nagkakasamaan ng loob pagka sino natalo. Dapat meron na po tayong portion talaga na pinag-aaral natin yung Biblia. Alam mo, yun ang aking, yun ang aking ramdam na naging dahilan kung bakit inyong lingkod ay nananatili sa pananampalataya at na mindset ako na maging evangelist. Dahil sa maaga po akong nahumaling sa pagbabasa ng Biblia dahil sa aking bayaw. Ang kaalaman sa salita ng Diyos at kaisipan na may pagpapakumbaba at pagpapasakop sa mga mas nakakaalam sa katotohanan na dapat natin pakinggan ay magdadala sa atin sa tamang landas at tamang paglilingkod. Kasi kung wala ka nito, pag nakapunta ka sa ibang mga lugar at wala kang pundasyon, malabong magtagumpay, mga kapatid. Pero kung ang iyong pundasyon ay Biblia, kahit saan ka pa mapunta. Sa Palawan, nung ako'y napunta roon, pagkatapos na magkaroon ng napakalakas na bagyo sa Masbate noong 1980. 1980. Kasi 1981, pumunta ako ng Palawan. Dahil nagkanda putol yung mga nyug parang ng mga kandila ano pang kukuprasin mo? Kaya pumunta ng Palawan, nagpalaran, gusto ko mag-aral sa AUP, wala na namang pera. Ipunta na ako ng Palawan. At doon ko po naranasan na meron akong mga kaibigan, yung isa nasa, hindi ko na alam kung saang bansa sila Basta yung isa, naiwan sa Palawan, principal. Yung dalawa ay nasa ibang bansa, mga successful na rin sila. Nagsisimba po kami, Wednesday and Friday, minsan 4 lang kami, minsan 3. Ako speaker, yung sa presider, yung sa special number, wala na ang tao dun. Kaya isa-isa na lang kami aakyat. Praise God, mga kapatid, lahat po kami ay nagpapatuloy. Lahat kami nagpapatuloy sa pananampalataya. Pero marami akong naging kasabay na nabautismuhan. Nung nakaraang buwan ay bumisita sa akin yung isa, nakasabay ko sa pananampalataya, hindi na rin nagsisimba. Pumunta doon at dahil nakita niya na nananahi kami, ay may tahian din, nananahi. Sa Taytay po kasi nauso yung Changi, di ba? Capital garment na ang Taytay Rizal. Marami namimili ho doon. Mura po ang mga tahi. Yung mga taga-Baklaran, doon din Yung mga nagtitinda ng mga Chinese na mga tela kung saan-saan. Naaroon na sa Taytay. Nainggan niyo rin. Kasi yun ang aking trabaho nung araw. Binata pa ko. Nainggan niyo uli akong manahi. Pwede tayong mabuhay dito. Hirap kaya maghanap ng sponsor. Kung dati nung nasa radyo ay makapal ang mukha ko. Pag may nag-invite sa akin, Brad, pwede bang mag-special offering? Pero ngayon, nahihiya na rin ako, kaya wala akong sinabi kay Brother Bobot. Di ko alam kung may panggasolinang ibibigay. Bahala na. Malapit lang naman Kasi nakakahiya na rin kaya.
parang pinapalimos mo yung Panginoon. Pero aminado tayo, kung walang nagtumutulong, matagal nang wala yung ministry. Yung tao lang kasi pag alam may ginagawa ka, hindi mo na kailangang manghingi. Hindi ako nagpaparinig namagit ko lang ito based sa aking karanasan. So, bakit ko binabanggit ito? Sapagkat alam ko, at yun din ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang kaalaman sa kanyang salita ay napakahalaga. Kung bakit naman po, pagdating sa mga kabataan ngayon, pag ang topic na ay Bible, wala nang gana. Mabuti na nga lang nauso ngayon yung ating program. Nagsimula sa kapitulo, versikulo. Ngayon, pag-aralan natin at iba pang mga programa ng ating mga kapwa layman, andyan si Brother Ronald, yung Back to Scriptures, alam naman natin lahat yun Nakakatulong na ang mga namulat na mag-aral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi tayo marireforma dahil sa ating kinakain puro gulay. Hindi masama yun, Sa health, kailangan yon. Pero kung reformation ang pag-uusapan, yung ating malakas na ugnayan at relasyon sa Panginoon, walang kinalaman yung mga bagay niyan. Manapa ang salita ng Diyos. Tanging Biblia po ang huhubog at magtatama ng ating relasyon sa Panginoon at pananampalataya. Sabi po dito sa unang Pedro 2:2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Ang gatas ay para sa mga bata. Pero pagka ang bata lumaki na, hindi na bata. Pero kung gatas pa rin, may pelikula noon. Bunjing. Bunjing ba yan? Nakatsupon, galon ang pangit kayo. Naka-diaper, laki-laking tao, tapos nakagatas. Meron pong ganong pananampalataya kaya. Ang tagal-tagal na, pero pabibi pa rin. Meron? Meron gano'n? Pabibi Christian. Meron tumawag sa akin. Bakit kayo? Busy kayo sa pagdadalaw. Ito ako, kailangan ko ng dalaw. Ba? Ang tagal na sa pananampalataya, kami pa sinirmunan. Malay ko ba? Tagal-tagal, matanda na Pakiramdam niya, bata pa rin siya. Kailangan pa rin ng, ihihili. Sabi po ng Gawa 17:11, ngayon, lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ang ganda, mga kapatid? Ibig sabihin, hindi lang tayo basta nakikinig, sinusundan natin. Alam niyo si Brother Henry, manaig sa Italy, nakikinig at nanonood sa mga program. Umuwi. Sa interview namin, pinakita niya yung kanyang notebook. Puno ng mga talata na kinuha niya sa mga napapanood niya ang mga programa. Sinosiyasat. Kaya tayo minsan, pag tinanong ng mga kapatid, alam nyo ngayon, ewan ko kung may naniniwala sa inyo, nakatanggap na ho ba kayo ng pinasahan ba kayo sa inyong mga messenger na ang 666 nandito na. Tapos ang makikita ninyo ay yung microchip sa ibang bansa na nilalagay dito sa kamay. Tapos mga kapatiran, takot-takotan, dito na yung 666. Nakatanggap po kayo ng ganon? Naniwala naman kayo? Buti naman. Maraming mga naniniwalang mga Adventist doon. Ang 666 daw ay sa pamamagitan ng supercomputer or yung microchip. Kaya tinatakot tayo. Deception po yun mga kapatid ng kaaway.
Eh alam naman natin na hindi naman yun ang tatak, yung mark of the beast, mga kapatid. Hindi yon. Yun ho ay isang paraan po nila para pag nag-time in ka, alam na kaagad, matitrace na kaagad. Hindi na kailangan yung meron kang, dati may bandik na nilalagay doon para makapag-log in, log out ka. Pinapa-high-tech na, so dito nilalagay ngayon yan. Pero hindi ho yun ang 666. Hindi po yun. Sa prophecy, walang kinalaman po yung computer. Yan ho ay Sunday keeping. Kaya wag na ipapaloko mga kapatid. Bakit marami naniniwalang ganon? Eh kasi nga, pagka na Biblia na pag-uusapan, wala nang pakialam. Pero cellphone, di niya makalimutan. Pero Biblia, iwan-iwan na lang yan sa bahay. Eh may Biblia naman anya yung cellphone ko. Eh binabasa mo ba? Ipapasa na naman ako ng text. Text pala yung ka-textmate niya. Hindi pala texto, mga kapatid. So kailangan po natin yan, mga kapatid? Kaya ang ganda ng topic, find us faithful. Kaya ang tanong natin kayo na, saan? Saan tayo faithful? Dapat sa atin pa yun. Last, you do not feel threatened or defensive when others hold to a different opinion or perspective. You can agree to disagree or disagree. So, katulad din na sinasabi ko kanina, pagka mayroong mga pasaway sa church, ay kailangan alam po natin kung papaanong lalaroin o pakikisamahan. Meron po akong pinapagawa doon sa amin ngayon, kung matapos ay paglalagyan ko ng makina, eh wala akong makuhang helper kundi yung kapitbahay tamad. Ni-reverse ko. Sinabi ko, bro, ikaw bahala dyan sa mga kasamahan natin, baka mamaya patay-patay yan eh. Eh siya itong tamad eh. Eh sinabi ko, di ang sipag niya. Siya nagbabantay doon eh. Bantayan mo yan bro ha. Eh, pag nandun ako, asipag. Wala raw pa. Siyempre, inaabot pa rin talaga siguro. Ang sipag niya. I-reverse lang ho natin. So, ibig sabihin mga kapatid, sa ating pong, sa loob ng iglesia, alam niyo ang ating church, mayroong iba't ibang mga iba't ibang mga attitude yan. Si Noe, nung sumakay sila sa daong, dahil nagkaroon ng baha, imaginin po ninyo, napakaraming iba't ibang mga hayop na kasama niya sa daong. Gaano kaya kabaho at dumi ng mga hayop na kanyang pinapakain araw-araw? At alam naman natin na iba-iba ang attitude ng hayop. Pero lahat yun, mga kapatid, napakisamahan at napagtagumpayan ni Noe. So sa church, dapat ganun din tayo. Hindi tayo dapat matisod pag mayroon tayong nakikita, ano ba yan? Ang gulo-gulo naman yan. Alam niyo yung iglesia ni Kristong magpapabautismo? Last year, ay dapat na bautismohan na siya. Pero dahil sa bakbakan sa Facebook, halat, banatan dito, kapare-pareho mga Adventista nagdidibate sa Facebook. Sabi niya, tika, parang hindi yata tama. Nakikita niyo ba yan? Nagpo-post doon sa Facebook, magbabakbak, iba-ibang opinion. Hindi nagkakaisa. Pero naiintindihan niya, malawak ang kanyang pangunawa, mga kapatid. Tanda ka pa natin na meron pong kapatid tayo na iba ang pananaw. At lalo na pagka merong tayong nakitang kapatid na mas magaling sa atin, hindi rin tayo dapat na nai-insecure. Dapat alam natin lahat nito. Kasi pagka wala sa atin yon, yung may nakita, parang lalampasan ako nito. Ang gagawin mo, hindi ka papayag, gagawa ka ng paraan. Mga kapatid, nawawala talaga sa focus, nawawala sa atin ang tunay na diwa ng sinasabing tapat na mananampalataya.
Tingnan niyo po itong mga talatang to. Last na po ito, kaya mahaba-habang talata ito. Mula talatang 10 hanggang 17 ng unang Korinto, Kapitulo 1. Ngayon, ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid sa pamamagitan ng panangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Minsan kasi may mga tao na kapag hindi sumasang-ayon ang isang kapatid ay mamarkahan na. Alam niyo salitang, markado ka na. Pagka medyo maabusisi ka at maingay, markado ka na. Itong mga tao, hindi natin papupurmahin. Ganyan na ganyan eh. Hindi pwede yung ganun mga kapatid. Ha? Makakatiping na lagi yan ng bara pagka nagsalita. Kaya sa panahon ni Apostol Pablo, may mga ganun, kaya lumalabas ang ganitong payo. Sabi sa kasunod na talata, sapagkat ipinatalasta sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Chloe, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo. Ayan o, mga kapatid. Kaya tama yun yung Iglesia ni Cristo na nakita niya, hindi po hindi kakaisa ang bawat kapatid ay mali na. Sapagkat mismo ang mga taga-Korinto ay may ganoong karanasan. Ibig ko sanang sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apolos, at ako'y kay Sipas, at ako'y kay Kristo. Nababahagi baga si Kristo? Ipinako baga sa krus si Pablo? Dahil sa inyo? O binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sino man sa inyo maliban si Crispo at si Gayo. So kita mo, sa paraan ng pananalita ni Pablo, meron pong kaguluhan at pagtatalo-talo sa iglesia sa Corinto. Hindi sila magkaintindihan. Ay, hindi. Kanya-kanyang panik eh. Kanya-kanyang manok. Yung iba kay Sipas, kay Apolos, kay Pablo, yung iba naman kay Kristo. Minsan may ganyan, may kanya-kanya tayong manok eh. No? Ay, doon ako kayo, mas naniniwala ako doon. Kaya, nangyayari din. Kaya lumabas ang mga payo ni Apostol Pablo. Verse 15, baka masabi ni naman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. 16, at binautismuhan ko rin naman ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. So narito ang sulat ni Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto, mga kapatid. Tayo ay dapat merong personal na relasyon sa ating Panginoon. Kung meron tayong nakikita sa loob ng iglesia na parang hindi nagkakaisa, ay hindi maging dahan-daan ng ating katitisuran at pagtatalo-talo kung ang ating relasyon at personal na ugnayan sa ating Panginoon ay matibay. Hindi makakaapekto ang mga bagay nito sa ating pong pananampalataya. Kasi ang mga bagay na ito ay pwedeng sumira. Kaya ang tanong ng binasa natin kayo na simula, sa pagbalik ng anak ng tao, makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Ang ibig sabihin, sa bawat isa sa atin. Kaya, ang tanong, when Jesus returns, will He find us faithful? Kung ang Panginoon ay bumalik, masumpungan kaya tayong tapat? Kung ang ating mga pinag-aralan, mga kapatid, ay atin
nakikita sa atin at atin pong, kumbaga naroon tayo, praise God. Kung hindi, makakatulong yun para maituwid natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. At basahin ko, bago ako umupo, ang talatang binasa natin kanina, 18:8 ng Lucas. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao. Makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Pagpalain tayo ng ating mensahe at happy 12th anniversary sa Molino Center Seventh-day Adventist Church. Happy Sabbath. Dahil po sa inyo, Nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.